tayo papayag because ang media with the failure of the legislature na mukhang kontrolado ng isang pamilya at ang nalalabi na lang ay judiciary, it now becomes imperative for the press as the fourth estate to act as one of the checks and balances of the government. Hindi pwedeng we cannot abdicate this right, otherwise Walang demokrasya. we will become an authoritarian government. Papareveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. Plus, ito, last na po, before I get your questions. Diba, lais lagi ng gobyernong ito. Rules-based. International law. Eh, yung ginagawa nila na yan ay labag doon sa International Convention on Political and Civil Rights ng UN na signatory ang Pilipinas. Signatory approved ng ating Kongreso itong covenant na to. At kailangan nating panindigan ito because under the doctrine of incorporation, ang mga treaties na inaprubahan ng ating legislatura at nilagdaan ng Pangulo become part of the law of the land. At ito po yung mga articles na ito, valid and effective yan. Bakit gusto nila rules-based? Bakit gusto nila international law? Ibabalik yung ICC. Eh bakit yung na umalis na tayo sa treaty na yon? Eh itong treaty na effective pa. Niyuyura ka nila. Ito, yung covenant, International Covenant on Civil and Political Rights at saka yung optional protocol sa covenant na aprobado ng ating legislatura, ang legislatura mismo ang yumuyurak. Ano yung kasama doon sa civil and political rights? Freedom of expression, freedom of the press. Ayun ang nananakot sila ng press. Parang sinasabi nila, hindi nyo pwedeng pulaan ng speaker, kundi imbestigahan namin kayo. That cannot be good for democracy. Kaya, nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Dahil ngayon, SMN na yan, bukas, baka tayo na. Sabi nga ni Justice William Douglas of the U.S. Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So sana, yung mga mambabatas natin, mahimasmasan sila at wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng Kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganon ang kanyang magiging reaction. He will sick his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Okay na nga yung mag-ikot siya sa palengke at maghahawak siya ng itlog niya. Itlog, di ba? May litrato siya, may hawak-hawak siya, 2 itlog. Okay na sana yun eh. Pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mal Rojas, wala tayong magagawa. Pero para sikilin ang press freedom, that's too much already. And I think we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about Ka Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Salamat po. Ang unang tanong ho, may nagsasabi dito, may plano ba ang grupo ninyong Citizens Crime Watch, kasi lawyer kayo, pwede ba ang lawyer gumawa ng any legal action or file case to stop a congressional investigation, or it's beyond the power of courts and ano? Wala po, Boss Wilson because the power of the legislature to conduct inquiries in aid of legislation is plenary. And ano ibig sabihin ng plenary? Sabihin, wala pong pwedeng makialam under the separation of powers. That power is squarely within the province and duty of the legislature. Although, merong expanded judicial power ang ating Korte Suprema, there are still some powers that are beyond judicial review. Example, the power of the President to grant pardons and commutations. Hindi pwedeng i-review yan ng court. Yes, hindi pwedeng i-review yan ng court. May tanong naman. May sinabi kayo kanina sa opening statement nyo na parang may procedural error yata ang Kongreso na bakit sa committee ng franchise ang investigation hindi dun sa public information. Pwede bang as a lawyer kayo, hindi kasi kami abogado, marami kayong alam sa legal
terms and procedures, pwede bang questionin ng lawyer like you or NGO ng Citizens Crime Watch yun? Bakit doon linagay sa franchise committee ang investigation? Parang lumalabas sa ibang tao, parang blackmail ang dating, hindi siya search for the truth or so-called disinformation. What is your view as a lawyer? Mayroon bang paraan? Hindi po kasi discretion yan ng noong kung saang committee i-refer. Kahit na mali ang Walang paglagay tama, sa actually, committee. in fairness, at Yes. ito na sinasabing mali, procedural error. Walang tama, walang mali dyan discretion nila. Ngunit, Yes. nakikita naman natin kung bakit sa Committee on Franchise, hindi sa Committee on Public Information. Pananakot yan, that is ang tawag dyan gunboat pananakot. diplomacy. That is a non-so-subtle warning to SMNI na pagka hindi kayo tumigil mag-criticize ang speaker, ay kakansilahin ang prangkisa ninyo. Yun. Ano pa bang ibig sabihin nun? Ngayon, ang only safeguard there, Boss Wilson, Yes. a robust na opposition. Kaso nyo, kinoob Yes. na yung opposition doon, yung usual noisy minority, sumisip-sip na sa speaker. Yung wala mga na. leftists, nagbibigay pa ng painting di ba? Oo. So yun opposition sa Wala, Kongreso, nawala pinopost na. na nila yung ibang partido. Gusto nila, isang partido na lang yun nasa lower house. Yun ang problema. Pag naging monolithic yung isang chamber, ay wala nang pipiyok dyan. Kasi gusto nila lagi, resolution 1414. Ano yung kasi- 1414? Sorry. di ba yung sense ng Senate na inaano nila? Yung they called out President Duterte for criticizing Congress. So hindi na pala pwede mag-criticize kahit sino. Kahit former president na naging bahagi rin ng Kongreso. Hindi na pwede. Magre-resolution. Gusto nila unanimous pa. Mahilig sa unanimous 14-14 pa Ang multiples of 7, Marcos lucky number yon, di ba yung 7? Kaya 21 September 21, di ba? 7 times 3 is 21. Ito 14-14 7 times 2, 14. 7 times 2, 14. 14-14. So, may superstition pa So ito sa senaryo ng legal bilang abogado and political analyst, may patutunguhan ba itong investigasyon o harassment lang to, or pwedeng worst case scenario, pwede ba nilang alisin ang prangkisa based on one incident? Is it strong enough legally? Curious lang ako. Hindi ako abogado. Hindi nga Alam nyo, yung prangkisa, wag naman magagalit yung ABS-CBN dito Anong pagkaiba ng Kasi ABS sa yung unang-una, SMNI? yung ABS-CBN nag-expire. Hindi na renew. Hindi inalis. Hindi inalis. Number 2, may mga alegasyon, wag na nating sabihin totoo, kung alegasyon na may non-payment of taxes, may a violation ng labor code. As in fact, ako mismo, I personally, nagdemanda ako sa DOLE on behalf of Jobert Sucaldito, alleging violation of labor laws. Ibig sabihin, ang prangkisa is not easily granted and it should not easily be revoked. So Dapat, yung series of violations, continuously not paying taxes, continuous, yung mga end of contract, contractual, etc. continuous disinformation, kunyari. Yung isang beses, nagkamali, pagka nagkamali ang GMA7, tanggalin mo yung prangkisa, ganun ba yun? Isang mali. Parang driver's license, nagkamali ka sa driving violation, hindi ka aalisan ng Isang lisensya multa, agad. di ba? O mag-issue sabihan. ka ng clarification, sabihin mo, hindi po 1.8. So, hindi siya legally parang proportionate. Parang, Disproportionate yung response Parang bullying na ito Parang pinapakita nila, hindi nyo kami dapat kinikriticize. Nasaan ang freedom of expression? Di ba? Very Sobra. interesting. Sabi ko nga doon sa aking programa, by the Yes. way, nabanggit mo nga pala na Yes. nagpo-produce ako. Yes. Today is the first day ng streaming ng Mama Sapano sa Netflix. wow, congratulations. Kung may time kayo mamaya, wala kayong magawa, bili kayong popcorn at manood kayo ng Mama Sapano. Wow, producer si na Netflix. Attorney Ferdy Topacio. Nabili na Netflix, so medyo nakakabawi na. Wow. Pwede na magbigay ng hamon sa Pasko. Wow. Dito, Dito Ang tayo galing. kukuha ng hamon. May hamon meron. dito With pandesal. Anyway, mabalik tayo. Sabi ko nga doon sa programa ko, it's like burning down a house
to catch a mouse. Ang galing. Ibig sabihin, nawiweirdohan kayo na hindi ito legitimate response to this incident. Ibig Yes, sabihin, disproportionate, grabe. parang threat ito. Parang tinithreaten. Di ba nagagalit sila doon sa disproportionate Yes. response daw ng Israel sa Hamas, yung iba? Parang Oo. ganun eh. Pero yun buhay yun. So, minsan hindi mo masisisi yung Israel pagka binabalanse mo, no? Pero ito, sobra naman. Ano Isang criticism. Sinabi mo lang 1.8 billion yata ang ginastos mo. May nagsabi sa akin, totoo Yes. ba? Nagtanong. Nagtanong. Nagtatanong lang. Libelous bakit? ba ang tanong? Hindi. Hindi. Kung libelous, di-demanda mo. Hindi naman porket nag-libel yung isang komentarista, violation na ng prangkisa. Alam nyo, in any, Yes. alam mo yan, partner, di ba? Yes. Commentator ka rin, may radio show ka rin, may TV show ito sa Margo TV. Yes. Yan, kasama si Jubes. Attorney, may tanong ako. Kasi nababasa ko kagabi, bago kayo dumating dito, research ko itong issue. Kahapon nandito din si Attorney Harry Roque. Anong ang tingin nyo, nababasa ko yung balita, pati yung ownership ng station, ng SMNI, by your client, Attorney Pastor Quiboloy, ginagawang issue. Ano yan? Bakit ho sinama Ewan doon? ko, ano bang problema? Pilipino naman si Pastor Kibuloy. Yun nga foreign owned, hindi nila iniimbestigahan sa Kongreso, di ba? Oo. Nandiyan, So, nag-exist pa rin. non-issue dapat ito. Oo, non-issue. Kahit na sinong mag-aari yan. At saka yung ownership, alam nyo, yung mga commentators katulad namin, ako nasa Aliw TV 23 ako, saka DWIC. Maraming May opinion. independence yang Bawat yung mga commentators nyo. Yung views ng komentarista are not the views of the station owner, of the franchise holder. May So- independence po kami. So unfair ito to your client, Pastor Quiboloy, na sinasama pangalan niya na not related to the issue at all, ganyan ba? Yes, oo. Ano naman kinalaman? May kalayaan po kami. Katulad sa DWIC, may mga kasama ko ron. Ay, oo. Depensa nila si ganito. Ako, Napaka-political. kinikriticize ko yun. Oo. Ganito. Meron doon, laging nire-report yung ginagawa ni Speaker. Ako, minsan, binabatikos ko si Speaker. Meron Oo. doon, nung panahon ko, Lenny. Ako, BBM. Ganun kami roon. Hindi monolithic ang aming opinion. Nagsusulat din ako sa Daily Tribune. Oo. Minsan magkatabi pang kolum. Binabatikos yung isa, dinedepensa naman yung isa. Ganun po kami. Commentator yun Komentarista kami. May sinabi Opinion kayo, yun Attorney Fordy, may sinabi kayo about, may sinabing parang justice na sinabi, do not be thin skin ba sa English, sabi niyo? Public balat sa officials Tagalog. should not be onion skin. Onion skin, so hindi pwedeng balat sibuyas. Oo, kasi Kahit na pinasok mahal mo lang yan. sibuyas. Pinasok mo yan. Gusto mong maging opisyal, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And public scrutiny. Public scrutiny. Ang dami dyan, di ba? Si Sarah, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinimanda ba siya? Wala. Wala siyang pinasalang Si Digong station. walang dinimandang, may Kahit na dinimanda ba si Digong nung kahit na panahon niya? Pangulo siya. Si Cory, di ba, dinimanda si Louie Beltran, kung sa Oo. mga, those old enough to remember. Yes. Sinabi lang ni Louie Beltran, nung si Gringo, nagtago sa ilalim ng kama si Cory Aquino. Figure of speech po yun figure of speech. Walang sense of humor si Cory. Pinakita pa niya sa mga reporters, hindi ako pwede magtago sa ilalim ng kama ko kasi solid yung baseboard ko. Figure of speech nga Di ba? Anong reaction naman, Attorney? Metaphor. Attorney Fordy Tobacio, anong reaction nyo? Nandito kahapon si Attorney Harry Roque, tapos nag-appeal siya sa media organizations and to all media to come out and defend SMNI. What is your reaction? Yes, Is this your I sentiment? fully support that. Kami nga mismo ni Harry, nag-guest ako sa SMNI, Yes. siya may programa roon. Sometimes, Oo. contradictory ang aming opinion, pero we are one in defending not only SMNI, but freedom of speech. Of Diba, everyone. Sabi nga ni Voltaire, di ba, yung famous quote ni Voltaire, I Friends, may not yes. agree with what you are saying, but I will defend to death your right to say it. Ganon dapat ang attitude natin mga media. But where is the outcry? Natutuwa pa nga yung iba. Bakit kayo matutuwa? Kahit magalit kayo kay Pastor Kibuloy, kahit hindi kayo member ng kingdom
na pinangungunuhan niya, kahit nagdi-disagree kayo sa stand, na masyadong pro-administration, lalo na pro-BBM noong eleksyon, still miyembro ng press yan eh. Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. May tanong naman ako, may nagtanong dito, what is your comment as a lawyer and as an anti-crime NGO na parang in general, ang media ng Pilipinas in the last few years have become very quiet and not like nung unang panahon na very vigilant, very critical. Ano sa tingin niyo? Totoo ba yan o sana hindi? Ikaw, Barter, ikaw ay working media ka rin eh. Tumahimik ba ang media in general? Kasi nung ibang panahon, di ba, rambuks, ano tawag sa English? Rambunctious ang media, very critical, and ano sa tingin niyo? Parang tahimik ba sa issue ito or sa ibang political and other issues? Hindi naman siguro tahimik, but ang problema pag political issue na, medyo doon nagkakaproblema eh. But yung tungkol sa mga criminal cases, hindi naman nananahimik ang media. In fact, nag-uusap-usap nga kami, yung kaso po ni Catherine Camilon. Ang pinakasusi po talaga doon, na pwedeng ma-resolve agad yung kaso, yung driver po ni Major De Castro, yung Jeffrey Magpantay, sabi ko nga, hindi ko alam kung kamag-anak kita ko o hindi, but kung nakikinig ka ngayon, sumurrender ka sa akin at sisiguraduhin ko na hindi ka maano at si Senator Tulfo nagbibigay ng 500,000 pesos doon sa makakapagturo kung nasaan po si Jeffrey. At kung nasaan man ito, dapat sumurrender na para matulungan na po itong issue na to, yung pagkawala po ni Catherine. Ang media, hindi po humihinto actually. But dito po sa issue na ito, dito sa SMNI, ang ini-scrutinize po nila kung ginamit ba ng istasyon ang kanilang pasilidad sa pag-disseminate ng mga maling impormasyon. Yun po ang inaalam nila eh. But ginamit ba? Yung isang komentarista, halimbawa, pag nag-broadcast naman yan, mayroon pong disclaimer eh. Di ba? Nadidinig natin, the views and opinion expressed therein. Pati mga dyaryo. Oh, yung mga ibang dyaryo, opinion column sa dulo. Ngayon, these are the personal opinion of the writer, not of the institution or the newspaper. Ang inaano po nila dito is yung alleged violation ng istasyon sa Section 4 ng Republic Act 11422 na nagsasabi na yung grantee shall conform to the ethics of honest enterprise and not use stations or facilities for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Ngayon, hindi natin mo question yung poder ng Kongreso pagdating dito sa ganitong investigasyon. Kanino pa natin itatanong? Ginisa po doon si Jeffrey Celis kahapon at sinabi, doon kahapon, nagsimula yung kanilang hearing at ang sabi naman ni Jeffrey, ako na may nagtatanong lamang, di ba? Siya ay nagtatanong lamang kung totoo na may 1.8 billion na nagastos sa travel expenses si Speaker Romualdez. Meron siyang natanggap na impormasyon at meron din nag-inform na galing sa loob ng House. Kung mali yun, di ina-accept niya mali at siya na may nagtatanong lamang. Pero yung pong aksyon ng Kongreso, hinggil po dito sa ginagawa nilang investigasyon, parang pagsisikil din ito sa media. Hindi dapat po gano'n na sasakalin natin ang media. Kung tayo, hindi naman siguro imbestigahan kung ginamit o nagamit, no? But sabi nga ni Atty. Perdi, yung opinion ng komentarista, hindi naman nangangahulugan, opinion na rin yun ng istasyon. Di ba? Hindi Iba nagtatanong lamang. Tayo mga mamamayan, even we are members of the media, pero tayo parte ng mamamayan. Maliban na tayo ay magtanong sa mga nasa gobyerno natin kung saan napupunta yung malalaking halaga na ginagastos nila sa mga pagbibiyahe, normal lang na tanongin natin. Sinabi po ng Secretary General ng House na ang nagastos talaga ng House sa kanila pong travel expenditure nasa 3.35.3 million pesos. Yun ang sinabi. At ayon kay Speaker Romualdez, ang nagastos daw ay nasa 4.3 million. Ito naman, nagtatanong tayo kung saan nila dinadala. Lalo na aproban na po yung 2024 budget. Hindi natin alam kung magkano ang naandun pagdating sa mga confidential fund. But sigurado po, zero budget ang Office of the Vice President. Pero yung mga travel expenses na ito, tayo naman sa media,
nagtatanong lamang tayo at dapat, ang ginawa po ni Speaker Romualdez, sinulatan niya yung istasyon o kaya si Mr. Celis na mali yung sinasabi na gumastos ako ng 1.8 billion. Ay di sagutin mo, but para ipatawag mo sa isang inquiry o isang investigasyon sa House at ku-question mo na yung prangkisa ng istasyon, mukhang mali na yata ito, di ba? Ay, may tanong dito mga nag-text may nanonood sa atin sa Facebook Live saka sa Zoom, na ito ba ay inisyatibo ni Speaker Romualdez or sip-sip ang mga congressional, mga congressmen na gusto pakita sa Speaker na defender sila ni Speaker? Ano sa teorya ninyo? Ano theory niyo? May ganyan ba? Maaring may sip-sip, pero the Speaker as the leader Can of stop. the legislature, of the House of Representatives can say, pwede ba wag nyo nang ituloyan kasi Kalokohan. that will put the lower house in a bad light, katulad na nangyayari. At Yes. yung sinasabi ni Mr. Magpantay, masama bang magtanong? Talagang hindi masama sapagkat sa Article 6, Section 20 ng ating saligang batas, etong nasasaad, Yes. the records and books of accounts of Congress shall be preserved and shall be open to the public in accordance with law, and such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses for each member. So, ang Constitution mismo nagsasabing dapat transparent ang gastusin ng Kongreso, not just the lower house, meaning Congress, the Senate, and the House of Representatives. Kung may nagtanong, di ilabas nila, di ba, meron naman silang spokesman, meron naman silang Secretary General. Hindi po 1.8, ito po nakapublish, ito yung gastusin ng Office of the Speaker, ito lang po yung budget. Mali po kayo, pwede ba? Mag-erratum kayo. Kaya nga may erratum sa ating industriya, May di ba? Sorry, nagkamali kami, hindi pala 1.8, 1.7 lang. Mga ganon, di ba? Oh. Ay, may tanong. Ano ang status ng libel law sa Pilipinas ngayon? Kasi may guest kami dito noon dumaan, di ko lang kung si Senator Loren Legarda o somebody, na gusto daw nila i-decriminalize ang libel law. What is the status of the libel law in the Philippines? Is it one legitimate way for the complainant to address yung 1.8 billion controversy imbes na congressional O pwede kung if the Speaker feels na na-libel siya? libel siya, di ba? Libel is a public and malicious imputation of a vice or defect. Buhay ba ang libel law sa Pilipinas? Buhay. Kung ikaw ay talagang naniniwala kang ikaw ay na-offend, ikaw ay na-damage, ikaw ay nasaktan, Oo. pakita mo naman Legal yung leadership record mo, wag mo namang gamitin yung iyong lower house as a bully pulpit, as a blunt instrument. Yes. Mag-resort ka sa courts kung saan patas ang lahat. Dito ayaw mong alisin sa bakuran mo Gusto mo doon sa teritoryo mo So, hindi- that says a lot about your leadership So style. hindi patas pag ganyan. Ang mangyayari ito, hindi patas kasi iba ang korte, iba ang kongreso. Oo. Oo, yes. Kita nyo naman, hawak niya yung yung lower house Pag gusto niyang tanggalin sa pwesto, tinatanggal niya, expel niya, di ba? Pinocontempt nila yung isang gobernador, di ba? Kinontempt nila, etc., etc. So, Naging juggernaut Hindi tama, hindi maganda po, kita nyo ang, baka hindi nila nakikita, o nakikita nila, nagbubulag-bulagan sila. What does it say about the administration pinsan mo nga yung presidente bago ini-stranglehold mo yung legislature, nawala yung check and balance. What does that say about your leadership style, and what does that say about what will happen to the country kung ikaw ay gusto mo maging presidente at naging presidente ka? So ayaw mo makikriticize ka. Gusto mo hawak mo ang legislatura, wala nang check and balance, wala nang separation of powers. That's what it says about you. Ay, may tanong tayo dito. Pakilala niyo sarili niyo ulit para for the benefit of Attorney Ferdy and Mr. Magpantay. Ay, tama pala sabi ni Attorney Ferdy kanina, dapat pantay.
Wag pantay. Hindi pantay pag sa legislature lang ang laban. Sige, tanong ninyo. Yung microphone, Clarissa. Oo. Hindi naka-ready kasi, sorry. Yun. Ayan. Sabi niya, dapat daw matakot o mabahala ang mass media in the Philippines. Bakit kailangan mabahala dito sa congressional investigation against SMNI? Yun nga, well, as I said, para nagkaroon na ng batas na lese maheste rito eh. Na may mga sacred cows. In a democracy, there should be no sacred cows. Kita mo sa Amerika, o kahit presidente nila, Pinagtatawanan, i-criticize araw-araw. nila. Di ba yung mga late night comedy show? Oo, Araw-araw. ginagaya pa eh. Araw-araw pinagtatawanan ng Pinagtatawanan presidente. pa, minamock pa nila, sinasatirize nila, pinaparody Gabi-gabi. nila, gabi-gabi. Gabi-gabi. Sa Saturday Night Live, marami. Sa TikTok ngayon, sa social media, si Trump, noong presidente, si Biden ngayon, niloloko nila. Pinagtatawanan. May dinidemanda ba? May tinatanggalan ba ng prangkisa ron? Franchise din ng media ron. Modeled, yung ating Public Service Act dito, Yes. under which binibigay yung mga prangkisa and related laws are patterned after the United States. Dinala yan dito during the colonial times. At Yes. marami pong laws dito na dinala mula sa Amerika, yung Insurance Act natin, Corporation Code, yung Public Service Act. Diyan po, these are common law legislation, American legislation na tinransplant dito. So, ganun din yun. Meron ba natanggalan doon dahil kinriticize ang presidente? Wala. O ang speaker, o ang Senate President, o ang Vice President, o sinong senador, gobernador, wala. Kasi, pwede ka magdemanda roon. Doon, walang criminal libel, but you can sue for damages. Dito, may criminal libel. You can sue for libel. O, di ba? O, may remedyo lagi if you feel slighted. Oh, may follow-up. Sir, isang question pa. From the Citizen Crime Watch, sa inyo pong dalawa, ano po yung reaction nyo, masasabi nyo, na ngayong Marcos administration, sunod-sunod na po yung mga patayan, may mga pulis na mamaril, merong pinapatay sa bus, merong mga nawawala. Ano pong masasabi ng Citizen Crime Watch? Kasi Citizen Crime Watch kayo. How do you assess criminality now? Well, ito po talagang mga patayan na ito, medyo lately, mukhang nakikita natin parang lumalaki yung bilang. That's why dito importante po kasi yung participation, yung partnership ng PNP at other law enforcement agencies, saka po yung NGOs, like po yung sa atin, At nakakalungkot po dahil hindi lang ang nai-involve hindi lang po mga ordinaryong mamamayan, kundi mayroon din po mga nai-involve na mga members ng PNP at iba pang law enforcement agency. Siguro magsama-sama po tayo, yung ating members ng local media, ng ating media, yung PNP, at yung ibang NGOs. Kinakailangan po magsama-sama po tayo, magkaisa tayo na ikundina po natin itong ganitong mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. Ngayon pong panahon, nakakapagtaka ko po, nakakapagtaka kung bakit nagkakaroon po ng mga ganitong mga insidente at tila hindi yata nabibigyan ng solusyon ng ating pong mga pulis. Ngayong araw nito, baka may bago na tayong uupong chief PNP pagkat December 3 ay magre-retiro na po yung kasalukuyang nakaupo. Yun ba ang marites nyo na may bago ng pangalan? Hindi po natin alam kung i-extend yung nakaupo o kaya may papalitan kasi magre-retire na po sa December 3. So, posibleng i-extend, posibleng Pwede, palitan. dapat ngayong araw na ito mayroon ng anunsyo, Ngayong araw? Ngayong araw. It's either i-extend po nila yung term ng nakaupo or maglalagay po sila ng bago. Hindi po natin alam kung anong gagawin po ng ating Malacanang, ni Pangulong Marcos kung meron siyang ipapalit ng bago. Pero dito po sa side ng PNP,
Nakakalungkot po pagkat ito nga kay Catherine Camilon, involved na naman police. Hindi naman pwede nating sabihin na isolated cases lamang pagkat pag lagi na ganun ang nangyayari, hindi na ito isolated case. So, kailangan paigtingin po ng ating liderato ng PNP, ipakita nila na talagang mabagsik yung kanilang liderato laban po dito sa mga tiwaling mga members ng PNP. At yung ating laban sa krimen, kinakailangan mas lalo pa po nating palakasin. Mukhang may lumalambot yata ng konti, ewan ko lang. Pero ang sinasabi nila, yung droga, bumabalik na naman. Naalis ba para bumalik? O talagang bumabalik ba? O ano ba talaga ang sitwasyon? Hindi natin masyado nadidinig yung dating kampanya ng ating gobyerno laban po dito sa droga. So, yung mga ganun po, napapansin po yan. At sana, sa pamagitan po natin, sa pamagitan po ng local media, kalampagin po natin ang ating administrasyon. At palakasin po natin ang ating puwersa para malabanan po ang mga nangyayaring ganito sa ating pong bansa sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Thank you. May tanong pa sa likod. If I may just add, Yes. ang problema kasi po ay nagkakaroon ng wrong signals yung ibang ginagawa ng gobyerno. Okay. Example, yung tungkol sa communist insurgency. Bukod na sinabi na, ang dami na nagsasabi na, yan mismo tinuro si Raul Manuel, who was sitting right here a few months ago, di ba? Na siya talaga direkta nagre-recruit para sa NPA, sa mga eskwela, tinanggal pa yung confidential fund ng Office of the Vice President. Number 2, yung amnesty at peace talk sa mga rebelde. Pag nakapag-peace talk ka, you impliedly admit na legitimacy nung ginagawa ng mga tao. Mat nakikipag-usap ka, criminal yan eh. Rebelde yan eh. They seek the violent overthrow of the present government and replace it with a socialist state. Malabong mangyari yon, pero ginagawa nila, pumapatay sila. Ang kriminal, hindi kinakausap. Kinukulong yan at pinoprosecute yan. Peace talks. Number 3, wini-weaken nila yung NTF-ELCAC. Iyan yung almost wala na nga yung communist insurgency, pawala na, winiken pa nila with peace talks. Number 4, may tactical alliance with the legitimate front of the CPP-NPA, yung mga nasa Kongreso. Binigyan nila ng legitimacy. Marginalized na yan eh. Ngayon, binigyan nila ng boses. Malakas pa boses kaysa sa mga tao ng mga legitimate na mga congressmen. Yung sina Manuel, sina Franz, sina Brosas. Binigyan nyo na naman ng boses. Number 5, kung ano man, ang dami. Meron ba namang Justice Secretary, ikaw na mismo aamin, give up ka na, ma-acquit si De Lima. What are you saying? Hindi na nagtatry ang gobyerno. Drug trafficking po ang charge. Nabigyan lang ng bail. Sasabihin mo, hindi, ma-acquit na yan. And then, na-embolden tuloy si De Lima. Sabihin nila, there will be a day of reckoning. Akala mo siya pa biktima no? Kaya nga sabi ko, hinahamon ko si De Lima, day of reckoning. Demanda mo si Aguirre, demanda mo si Menardo Guevara. Demanda mo muna ako, tignan natin kung lulusot ka muna. Kasi ako yung nagdemanda sa kanya sa DOJ. Para i-justify ko kung bakit ka namin na-demanda. Kukunin ulit natin yung mga witnesses na hindi nag-recant. Harap ulit natin sa publiko para makita nila kung anong justification kung bakit ka na-demanda, bakit ka nakulong, at yung pagkakulong mo ay upheld by the highest court of the land. Didemanda mo yung Korte Suprema. Sila nagsabi, tama yung pagkakulong mo yung mga bagay na yan, nakikitang ang namamayagpag pa, yung mga inaccused ng krimen, yung mga rebelde, that sends the wrong signals na this government is soft on crime, na embolden yung mga kriminal. Alam nyo, ito yung anak ko, nag-aaral law, hindi, nagta-tricycle, nag-MRT, nag-jeep yun, nagbabas. Hindi ko pinapahatid sundo yun para maranasan niya. Ganun ako working student ako I know that builds character. Noong panahon ni Duterte, hindi dahil pro-Duterte ako, totoo naman yon. Sabi niya, Dad, okay na, hindi niyo na ako, pwede niyo na ako hindi ipasundo sa SM pagbaba ko.
ng bus. Yung SM kasi 2 kilometers from our place. Which branch? Sa Bikutan. Oo. Pwede na ako mag-tricycle. Kasi dati nakakatakot yung tricycle, nung panahon ni Aquino, yung mga tricycle ang courier ng Shabu. Sasabihin lang nung pusher doon sa tricycle, etong 100 piso, 200 piso, ito yung pakete, ito yung address, deliver mo. Natigil yun. Kasi yung leader noon, napatay. Nanlaban eh. Pero, nawala yun. Yung sekretarya ko noon, Sir, alas 6, Sir, uwi na ako. Hindi ako pwede mag-overtime. Bakit, Sir? Nakakatakot sa amin, maglalakad ako roon. Nagkakapag-overtime na, wala nang gulo. Ngayon, ayaw na namang mag-tricycle nung anak ko. Ayaw na namang mag-overtime nung sekretarya. Kasi natatakot na naman. Yun po ang klima. Sinasabi nila, kay ganito, kay ganon, bakit daw igagaya kay Duterte? Paano hindi gagaya? Nagwo-warzen. Hindi naman sila nag-jeep, hindi naman sila nagbabas. Wala naman sila sa field. Sila may driver, may security, may bulletproof. O tayo mga pangkaraniwang mamamayan ang nasasabak diyan. Pag nagrereklamo tayo, magagalit sila, patatawag mo sa Kongreso. Anong klaseng administrasyon to? Alam nyo, ako, final word na lang to, I feel so passionately about this kasi yung mga nagsasabi diyang loyalista daw sila, kami po, hindi namin iniwanan ng mga Marcos, I'm not ashamed to say, kasi if only for the fact na naniniwala kami na illegitimate yung ouster ni Pangulong Marcos Sr., ni Cory Aquino, extra-constitutional yun. Hindi dapat nangyari yung people power. Hindi po kami umalis dyan. We were hoping that someday soon, yung buwisit na buwisit kaming narrative ng mga dilawan, na diktador si FM, ganito, ganon, etc. ay mabibilay. Sabi namin, someday, all lies will vanish. Nagkaroon na ng pagkakataon ma-redeem yung Marcos name nitong anak niya. Anak, no less. How many people have been given that opportunity? Very, very few. Si Pinoy, si GMA, presidente ang ama, naging presidente yung anak. Ni-squander na nga ni Noy Noy yung legacy ng nanay niya, whatever legacy that is. Eto, sa halip na ipakita niyang hindi authoritarian, libertarian, maganda pamamahala, walang corruption, walang kriminalidad, na alam namin yun ang totoo nung martial law, disagree or not, ganun yun ang aking yun ang aking experience, sinayang niya yung opportunity. And history seems to repeat itself. Those of you old enough to know, di ba, one of the issues, hindi ko sinasabing totoo, one of the issues noon against Ferdinand Sr. was yung panghimasok ni Cocoy Romualdez, yung tatay ni Martin. History seems to be repeating itself. Mukhang Romualdez na naman sisira sa Marcos. Nanghihinayang lang ako kasi all along we thought that mako-continue yung dati. Ang nangyayari, sorry to say mukhang tama si Pangulong Duterte, he is a weak leader. Kung hindi niya ma-handle itong mga ganitong mga problema, he does not have his hands on the reins of government. Maraming follow-up question sa mga sinabi nyo. Nagising... Attorney Topacio. Pangalan niyo ulit para maalala niya. Attorney Topacio, can we get your Net 25. legal opinion doon sa sinabi nyo kanina na itong nangyayari sa Congress, hindi lang intended nakaumang sa isang media entity, kundi sa kabuuan ng media, and using the separation of power, and according to you, that is the facts, that congressional inquiry in aid of legislation is plenary in nature. So, pwede ba tayong tumakbo sa korte using the provision of the Constitution, Article 8, Section 1, Paragraph 2, and I quote, judicial power includes the duty of the Court of Justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Can we use this provision? Sa process of making a law,
or any legislative action. Hindi eh. Let me illustrate para siyempre talagang itong konseptong to mahirap inawaan eh. Halimbawa, ang Kongreso ay may ginagawang batas. Siguro, talagang emphatic na, talagang obvious na unconstitutional. Lahat ng bansot katulad ko na 5'2" pababa ay ikukulong. Obviously unconstitutional. Kapag yan ay nasa Kongreso pa at pinagtatalunan pa nila, pinagdedebatihan pa nila, you cannot go to court. At sabihin, uy, court, pigilin nyo yung Kongreso, magpapasa ng batas Kahit na mali. na lahat ng bansot katulad ko ikukulong daw ng 1 taon. Obviously, unconstitutional yan, di ba? Pag pumunta ka sa court, sasabihin ng court, ano gagawin namin dyan? Ikarapatan nila magpasa ng batas. Kahit na mali, walang Kahit na mali. makapigil. Oo, magbotohan sila. I-transmit nila sa Pangulo. Hindi natin mapipigilan yan. But once that is signed into law, yan, pwede ka nang pumunta sa Congress. So, yung ginagawa nila within their own territory, kumbaga, Within their own time. within their own house, Oo. ay hindi natin pwedeng pigilan yan. Pero pag may epekto na sa ibang tao, okay, case in point, very recent, yung case of Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, na lumabas a month ago yata sa Korte Suprema, di ba? Ito yung Farmally, yung pinakulong. Oo. Yung abogado ni Ong, balita ko, malakas daw ang sex appeal noon eh. Pumunta sa hukuman, sa kayo ba yun? Hindi. Balita lang naman. Sabi nung abogadong malakas ang sex appeal, mali ho yan, grave abuse yan, may naapektuhan ng third party. I-invalidate nyo yung pagkakulong. Anyway, napakawalan na, etc. Pero naglabas ang Supreme Court, sinabi niya, grave abuse yung ginawa ng Blue Ribbon Committee headed by Senator Gordon sa pagpapakulong dito kay Lincoln Ong, mali. And we invalidate that order. Kahit moot and academic na, naglabas pa rin sila ng guidelines na hindi pwedeng gawin ito at ganoon kahit Congress o kahit legislative inquiry. There has to be a limit and the rights of the resource persons have to be respected. Modesty aside, that is landmark legislation. Doon nilagay ng korte ang guidelines ng anong parameters ng pagpapakulong sa ng legislative sa isang resource person, and to enhance the doctrinal power of that decision. Unanimous po yun. Walang dissenting opinion doon. By a unanimous court and bank. So meaning to say, attorney, itong nangyayari ngayon sa Kongreso involving the legislative franchise review, makakatakbo lang yung aggrieved party pagka nagdesisyon sila which is adverse to the Yes, party. So walang ibang legal recourse ang SMNI. Kung maliit, mabuti malaki ang SMNI. Kung maliit na dyaryo ka, maliit na radyo, baka magsara ka na pag ganyan. What do you think? Wala bang other legal recourse ang... Wala. Hindi natin pwedeng pigilin. Even the rights to, yung right to counsel naman, we bulong movement lang yun eh. Hindi naman pwedeng magkasalita ang counsel doon. Kaya nga sinasabi ko, directed yan against media in general, sinasampulan nila ang SMNI. Ito mangyayari sa inyo pagka kinriticize nyo si Speaker. So effectively, nagkakaroon ng lese majeste law. Hindi mo pwedeng i-criticize. May mga sacred cows, may hindi ka pwedeng punahin, kundi lagot yung prangkisa mo. Ganon ang message niyan. Very clear. At bulag ka lang kung hindi mo nakikita yan. Very clear. Ay, follow-up question ng ibang tao. Magandang umaga po. Taga-radio yan, tinan mo boses Mr. niya. Sex Appeal. Isa naman may boses. Yung boses naman niya may sex appeal Pwede po bang umapila? Yan, Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Kay yan. Sir Jigs magpantay. Sir Jigs, by December 3 ang pagre-retiro ng ating pong kasalukuyang PNP chief. If you scale 1 to 10, 10 ang highest na score. Yes. Paano mo bibigyan ng score itong si PNP chief Benjamin Acorda? Kayong And for how many months na saan yung pagiging Kayong PNP dalawa chief? mag-rating. Pagkatapos siya si Attorney Pardy. If you scale 1 to 10, 10 ang highest. Yan, 1 to 10 rating. Bilang isang grupo po na Citizens Crime Watch. Yes, evaluation. Assessment. 1 to 10, siguro 8. Ilan po? 8. Mataas. Kayo Eight. naman, Attorney Pardy.
1 to 10 rating. 7. 7. Seven. Why Pasa- 7 and pasado. 8? Kay ano muna, kay Sir Jigs. Why 8? Bakit 8? Pero kanina sinasabi nyo, mataas, dumami na, bumalik na naman yung mga operasyon, illegal drugs, blah, 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 kung ano-ano pa. And you still giving him as 8. Yes, bakit? Hindi lang naman po yung ano hindi naman natin pwedeng i-rate lang sila sa mga nangyayari pong krimen, ano. Merong iba din meron ding ibang bagay Ginagawa. na nakikita natin na okay naman yung ginagawa po ng PNP. At even yung pagdisiplina po sa mga kapulisan. Meron din, kaya lang siyempre may mga problema rin na hinaharap. But sa kabuuan, nakikita ko naman na sincere naman po yung ating Chief PNP at yung Mabait ating daw pong yan. kapulisan sa kanila pong ginagawa as far as anti-criminality is concerned at iba pa mga bagay. Kaya nga lamang lately, yung nakikita natin bakit mukha yatang dumarami. Ano po ang lalo na tandaan po natin pag malapit na po ang Pasko, even yung mga petty crimes. Lumalaki po, tumataas po yung kriminalidad natin kung malapit na po ang Pasko. Pagkat alam naman natin, marami po naghihirap natin mga kababayan. At kung minsan yung po ang sinasabi nilang dahilan kung bakit sila ay nakakagawa ng kasalanan. At even yung kidnapping, ako may kausap po ako doon sa aking tanggapan, meron pong pumuntang isa. Siya ay isang negosyante. Yung kanyang anak, nakakalungkot po pagkat nag-iisang anak, nakidnap po yun, at ang hiningi po ay 100 million na ransom. Nakapagbigay na po siya ng 50 million, pero still pinatay pa rin po yung kanyang anak. Grabe. Nakakalungkot at hindi na po siya nagpatuloy pa sa kanyang criminal complaint. Parang pinasayos niya na lang yon. Pero ang nakakalungkot na-discover niya yung involved na nagkidnap sa kanya pong anak, kumpare niya pa at isang uniformadong pulis. Pero ngayon wala na serbisyo. Mukhang nag-retire na. Pero still pulis pa rin. So yung po mga ganon. So ang sabi ko nga, yung ating, meron tayong grupo sa PNP, yung integrity monitoring, this is a separate group sa Philippine National Police, na siya po yung humahabol sa mga scalawags. Dapat nito, mas palakasin pa po natin yung internal affairs. At yung internal affairs service po ng PNP, hindi lamang sila kontento na every year magkakandak sila ng inspection, magkakandak sila ng evaluation. Dapat from day-to-day activity ng bawat kapulisan, yun ang minomonitor nila. At umiikot sila sa mga istasyon para masiguro na yung mga pulis natin sumusunod sa tama. Alam naman natin, ang dami mga pulis na hindi kontento sa sweldo nila. But sa kabuuan po, ang Philippine National Police medyo okay naman at sabi ko nga yung 2% yung mga nangyayaring mga aligasgas, mga nangyayari pong krimen, doon sila po may konting pagkukulang. Alright. Attorney, aside sa pagiging malapit sa presidente at yung trust and confidence ng presidente, ano pa ang dapat na maging kwalifikasyon ng susunod na PNP chief? Yan. Attorney Ferdy. Attorney Ferdy Tapasio. Unang-una, dapat malinis. He must be a man of integrity. Wala kang mapupula. At a man of strong will. Yun naman ang kailangan Kanya lang, ang problema, yung sinasabi nga ni Jigs, ang police, nasa executive yan Ang chain of command niya, presidente to the DILG secretary, na under niya ng police, di ba? Police, yung bombero, lahat. Malaki yung, it's a very big organization, DILG. Galing ako dyan, nag-asik ako dyan It takes its cue from the president. Ngayon, halimbawa, nakikita nila noon ng presidente, pag may tanimbala, di ba? Kayo magtatanimbala dyan, pakakain ko sa inyo yan. Di ba? Natatakot yung mga tao. Yung mga kriminal. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong patataig. Pag lumaban, huwag kayong matatakot. I'm behind you. I'm ready to grant you pardon, etc. etc. What you're saying, it's the presidency that affects peace and order overall. Kasi yun ang executive The executive implements the law.
nasa ilalim niya ang pulis eh. He's the commander-in-chief of all the armed forces. Armed forces, yung not only the military, police, yung mga paramilitary, even yung mga security guards, may batas tayo na pwedeng in the event of an emergency, pwedeng i-deputize yan eh ng presidente. Pwedeng lahat ng security guards pwedeng i-under ng command ng presidente yan. May gera, may kaguluhan. Parang sinasabi nyo, sorry to interrupt, parang sinasabi nyo kailangan lumakas ang ng presidente para gumanda ang Para peace and lumakas order. ang loob ng pulis. Pag nakikita mong mahina yung presidente, lelembot-lembot, matatakot ka rin. Naintindihan ko na sinasabi nyo, Attorney Purdy, kayong dalawa, nagko-complain kayo, dumadami krimen, pero mataas pa rin ang rating nyo sa PNP chief. Kasi ang sinasabi nyo, sa summary ko na kailangan manggagaling sa Pangulo yung political will against crime. Kasi mahirap, halimbawa yan. May magsusumbong, may nagre-recruit yung bayan ko, anak bayan. Kabataan. Party list doon sa eskwela ko, nagre-recruit para sa NPA. Teka muna, kaibigan ng speaker yung mga yan yung mga head niya sa Kongreso, baka ako pang madisgrasya pag hinuli ko to. Ganun very clear. They take their bearings from the chief executive and the commander-in-chief. Not just the chief executive, but the commander-in-chief of all the armed forces in the Philippines. Pag nakita nilang medyo patumpik-tumpik yung commander-in-chief, mawawala ng loob yan. Yan ang sinasabi ko. Thank you. May Sir, follow-up. May Sir, ibang tanong. Rambo Labay ng DCXR. Attorney, para mawala yung agam-agam ng ating mga kababayan kasi iba-ibang mga dahilan kung bakit tinanggal. Merong sinasabi dahil sa politika, may sinasabi diversionary tactics, may malaking issue na gustong patayin, ida-divert dito sa malaki. Marami pang mga iba-ibang mga dahilan, no? Ano ang sa tingin nyo, attorney, para dito sa SMNI? Meron ba talagang batayan? Dahil lumalakas na ang mainstream media. Nagkaroon ng labanan between social media and mainstream media. Para bang sinasabi, pag mainstream media, fake news yan. Ang social media, yung mga vlogger, yan ang totoong balita. So, sa tingin nyo, bilang abogado, may mga legal bang batayan ang Kongreso para kahit papaano makikita natin natanggalan ng prangkisa o personal lamang yung kanilang ginagawa dahil nasisikil yung kanilang mga personal na interest, attorney? Maganda tanong niya. Ang tanong niya, legitimate ba itong ginagawa sa SMNI o namumuliti ka lang? Ito ay bullying ito. This intends to send a chilling effect sa media. Kumbaga sa West China Sea, wina-water cannon tayo Hindi siya direktahang putok ng kanyon, pero this is a threat na ito mangyayari sa inyo if you criticize the speaker. Lahat pulaan nyo na, pero pag speaker, imbestigahan namin kayo. At hawak kami ni speaker. Monolith kami rito, juggernaut kami rito. Walang, walang opposition dito. Lahat sama-sama, makakaliwa, lahat traditional politicians, lahat kasama rito. Kayang-kaya namin kahit sino, kaya wala kayong laban sa amin. Yan ang message na pinaparating dito. And if we do not resist now, slowly but surely, we will be whittling away the freedom of speech and freedom of press in this country. Parang yung sinabi ng Holocaust, di ba? Yung Holocaust, yung kinikwento ng Jew lang matanda. naman, sabi nila. Yung mga Hudyo na inaapi. Nung panahon ni Hitler, talagang grabe yung discriminatory laws doon, Ewan ko kung bakit sinasabing sympathizer daw ako ni Hitler kung pulaan ko si Hitler Pati sa mga writings ko. Anyway, sabi niya, they came for my neighbor. I did not say anything. Kasi iba. Hindi niya kapareho. Then they came for my relatives. I did not say anything. Yes. When they came for me, there was no one left to say anything. Baka yun ang mangyari. Huwag tayong papayag. Because ang media, with the failure of the legislature na mukhang kontrolado ng isang pamilya at ang nalalabi na lang ay judiciary, it now becomes imperative for the press as the fourth estate to act as one of the checks and balances of the government. Hindi pwedeng, we cannot abdicate this right, otherwise Walang demokrasya. we will become an authoritarian government. Or a monarchy. Attorney, follow-up. Yes. Anong implication sa tingin nyo itong ginawa sa 2028
Anong basa nyo? Happy ending ba? O konektado meron ba ba to? kayong nakikita? May election Implication sa sa presidente. 2028 yung ginagaya nito. May connection ba ng, to? Kamara. this Meron early- bang implication dito sa 2028? Maganda tanong niya. Happy ending ba? Konektado ba to sa presidential election? Hindi. Analysis nyo. They are eliminating all potential rivals, including news organizations that do not adhere to their narrative. Alam nyo kasi, eto, analysis ko lang to, ha? You feel free to disagree. Ito lang nakikita Yes. ko, ano? Oo. Kasi nung lumaban si Romualdez, gusto magpresidente niyan eh. Kulang na lang ilagay yung litrato niya sa butil ng bigas eh. Saka sa shell ng itlog eh. O, di ba? Nung tumakbo yan, na senador, di ba, yung malasakit ni Martin, wala naman nagmalasakit eh, natalo eh. Ang laki ng ginastos niyan. I know that for a fact. May mga mutual friends kami na alam yung ginastos niyan. Nakita niya, kung hindi siya mananalo ng ganon, senador nga hindi manalo, the only way for him to win as president is to run virtually unopposed. Hindi siya kasi malakas, kaya dapat walang kalaban. He cannot rely on his own strength. Therefore, he will destroy all potential threats, all potential rivals. Ito analysis That is ninyo. the only way he will win. So, kaya kinukuha niya lahat ng media organizations. Meron na siyang journal group, di ba? O, meron pa siyang radyo. Ang dami niyang binibili. May construction pa siya, di ba? Yung EEI. Itong release sa best friend ninyo na former Senator Laila De Lima, konektado din ba to sa usaping ganyan? Well, hindi ko alam. Kasi parang pinapakita nila na lahat ng ginawa ni Duterte mali eh. At saka ang ginagawa nila, lahat ng tao gusto nila maging kakampi para wala nang pagkuhanan ng suporta yung other potential candidates. Yun ang ginagawa nila eh. Ayaw nilang confidential fund kasi sisika si Sara pag mapipigil niya yung mga recruitment sa schools. Then kakampi pa nila yung mga leftist. Lahat kakampi nila. Pero nakakalimutan nila yung universal wisdom, that a friend to all is a friend to none. May anong dito? Yes. Oo. Uy, Yes, sir. magaling na radio host yan, ha? Magaling na radio host. Institutional Tingnan mo, boses. living legend na yan. Kita nyo, Oo, buhay pa. Mukhang alamat na. Tignan nyo boses niya, pang radio. Oo. Isang tanong lang, Oo. Tony. Itong nangyayari ito, sa aking analysis kung kayo po ay sasangayon, ang target talaga rito sa SMNI, yung gikan sa masa ni dating Pangulong Duterte, na yan po ang instrumento para birahin ang administrasyon. Ano ang pananaw niyo rito? Exactly. Yun nga ang sinabi ko ka Eli, ano? At tinatanggal nila lahat ng potential threats, lahat ng potential rivals, lahat ng potential sources of support para sa kalaban. Para practically, siya na lang ang kandidato. This early, pinaplano na nila. Yan yun eh. Obvious naman eh. It's not rocket science, kung sabi nga ng mga bata, di ba? Obvious naman na kitang-kita naman natin ang pakay. So, we cannot allow that. Pwede naman siyang tumakbo, wala namang problema. He's welcome to try his luck in the presidential derby in 2028. Pero, wag naman sa mga ganitong means. Kaya lang, eto atin-atin lang, wala namang nakikinig, ano? Sabi nga ni Bonaparte, if your enemy is making a mistake, do not stop him. Kung pinapakita na niya kung anong likaw ng kanyang bituka ngayon palang early, na kahit yung mentors niya, yung mga tumulong sa kanya, yung tumulong sa kanila, yung nagsakripisyo para sa kanila, katulad ng SMNI, na SMNI versus almost all ng mainstream media, ay kaya nilang ganituhin, si GMA kaya nilang ganituhin, si Sara na Oo nga, si GMA pa. umatras sa Pangulo para magkaroon ng unity team na binroker ni GMA, kaya nilang ganituhin. I'm not saying dapat utang na loob, pero yung virtue utang na loob, kung wala namang, kung hindi naman makakaapekto sa serbisyo publiko, that is a virtue. In any society, hindi lang naman sa atin, di ba? Di ba? Walang lipunan, walang sibilisasyon, walang bansa na maganda yung sinasabing iyan ay walang utang na loob. Never naging virtue yung walang utang na loob eh. Sa kahit anong society, kahit anong value system. The debt of gratitude is always a virtue. Kundi din naman ang mapapahamak ay taong bayan,
magpakita ka naman ng magandang asal. Ha? Sabi nga, hindi ko sinasabi kung sino to. Di ba sabi nga ni, yung cryptic message ni Inday Sara, sa imong ambisyon, don't be tambaloslos. Okay, ulit, anong ibig sabihin ng bulos sa, Visayan word, ano? Yun nga, ginugol ko pa yan. Ito pala parang mythical creature, parang tikbalang na nanliligaw. Na deceptive, cunning. Thank you kay Eli. Napakasikat Thank you kay sikat Eli. na radio host, ha? And we are honored. Honored to listen to you. Magaling yan. Living legend na nga yan buhay pa, mukhang alamat na. Co-host yan ng former president last time, ha? Yes. Oo. Sikat na radio network din sila. Ay, may tanong pa daw. May tanong pa. Talagang who's who nga itong nandito. That's why I'm honored with the presence of Ka-Eli at lahat ng mga nandito. May tanong dito, papasahin ko kasi marami nakikinig sa Facebook Live natin. Ito, sabi ni, galing sa Iloilo, professor and lawyer and medical doctor Leomil Aportadera. Ano siya, lawyer na yan, doktor pa na medical doctor, professor sa Iloilo. Sabi niya, Attorney Ferdy Topacio and Mr. Magpantay, sabi niya, let them do so in persecuting SMNI. Sabi niya, SMNI will be given national coverage in the Pandesal Forum and in all media. Sabi niya, badge of honor to be persecuted daw. Anong comment niyo kay Attorney Leomil Aportadera? Kung kailangan niyo ng kakampi sa Iloilo, magaling na intellectual to, Attorney Leomil Aportadera, brilliant intellectual, medical doctor and lawyer. Anong comment of course, niyo? sa Iloilo, one of my favorite places. Anong comment niyo? Malalambing kasi yung mga Ilongga Yes. Marami akong kilalang Ilongga, si Claudine Barreto, si Myrtle Sarosa, mga malalambing. Magagaling, oo. Anong comment niya sa sinabi niya na SMNI will be given prominence and national coverage due to this controversy, and this is a badge of honor for SMNI to Yun be... nga po ang aking, ako naman nagtataka, if some people never learn, di ba? Di ba sabi nila, the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Nakita Yes. nyo na yung ganyang style nung panahon ni Noynoy. Lahat ng powers of government ginamit para ma-elect si Marojas. Unfortunately, unless, at tingnan natin yung pagpapalit ng Smartmatic with Dominion, baka may Trojan horse dyan. Ako iba medyo na. kinakabahan ako no? Unless may massive fraud na ma-override yung will ng majority, alam nyo, ang nakita na natin kay Rojas, nakita na natin sa maraming pagkakataon, kung ayaw talaga sa'yo ng tao, kahit anong gawin mo, kahit alang laking gastusin mo, hindi kayo boboto At, alam nyo, ang problema sa speaker, parang, ewan ko sa inyo pero sa mga nakakausap ko, mga Yes. political observers, parang ang tingin nila kapag speaker ka, ay hindi ka mapagkakatiwalaan. Tingin lang naman ito Hindi ko sinasabing hindi mapagkakatiwalaan Bakit ho? Kasi sabi nila, in order to become speaker, you have to do so many compromises, wheeling and dealing and horse trading. Kaya wala silang kumpiyansa. Kaya walang speaker na naging pangulo. Umpisahan mo na kay Mitra. Of recent memory lang, wag na yung before the wala pa nga. Mitra, di ba? Kamote. Joe de Venecia. Yes. Manny Villar. Puro naging speaker yan, pero wala Di ba? Yun ang image kasi pag speaker ka, trapo ka Sana nga maiba na. Kaya lang, some people never learn, wala na tayong magagawa ron. Kung ganun talaga ang nature mo, diba? A leopard cannot change its stripes. May tanong tayo dito, Attorney Ferdy. Thank you, Thank you, Kaeli, thank you kay Attorney and Dr. Leomil Aportadera ng Iloilo for listening and for asking those Yes, baka questions. kamag-anak yun ni Justice Aportadera. Ay, baka nga, Diba? tanongin mga Clarissa kung kamag-anak siya ni Justice Aportadera. Magaling na tao yon, si Attorney Leomil. Good morning po. Una-una, salamat kay Kuya Eli Saldar. Ngayon ko lang siya nakita in person. Ayan. Idol ko yan. Sikat yan sa media. Opo.
Okay, gusto ko lang pong itanong sa dalawang magiting nating tagapagsalita. Baka po pwede, sabing gano'n ng mga netizen, yung po bang pananahimik na lang, instead na magdakdak, ay makakatulong daw po ba in the future if ever na gusto nilang mag-lead ng gobyerno? Kasi ngayon po nangyayari yung mga leader ng gobyerno natin nag-aaway-away na. So if ever na tahimik, instead na dakdak, kasi ako, disappointed po ako, Speaker Romualdez, because Kring Gonzales is one of my friend and partner before, no? Nung kami teenager, Cristina Gonzales, sister-in-law. Romualdez, sister-in-law, okay. Sister-in-law ni Speaker. Opo. Yeah. At yung bubang pananahimik ay makakatulong kasi alam nyo, minsan yung mga maiingay, sila ho ang may mali. Kadalasan na. Thank you. Anong comment nyo na maiingay na daw ang politika? Malayo pa election. Malayo pa talaga, 2028. Hindi na, matutuloy ba yon? Hindi natin alam. Ha? May tanong kayong ganyan, may alam pero may kasabihan na mas mainam pang wag ka na lang magsalita kung hindi ka rin lang makakatulong, Wag ka na lang makapanira. Merong ganon. Pero tayo po, hindi tayo dapat manahimik. Kinakailangan iboses po natin. Lalo na sa media, hindi ka man pwedeng mananahimik ka lang, di ba? Kinakailangan sabihin natin kung ano ang gusto nating sabihin. Kaya nga meron tayong freedom of expression, di ba? Sabihin natin, huwag tayong manahimik. Lalo po sa mga nangyayari ngayon, mula sa korupsyon, sa krimen, at iba pa mga nangyayari po sa ating bansa. Kinakailangan iboses po natin yan. Ang bilin nga sa amin ni Senator Rapi Tulfo nung isang araw, wag matakot. Kinakailangan, wag tayo matakot, at wag rin tayo mananakot. Yung iba naman kasi sinasabi, Huwag matakot sa huwag mananakot. wag matakot, wag manakot. At i-maintain natin yung ating integridad. Yun lang naman no? So, yung pananahimik, siguro sa iba pwedeng manahimik na lang kasi kung hindi naman nakakatulong yung sasabihin mo. Pero tayo po, sa atin, hindi tayo dapat manahimik. Kinakailangan bumoses tayo at ipakita natin po yung ating tapang. Thank you. Si Attorney Fardy. Actually, I think the reason kung bakit marami nagagalit ay yung BBM Sara ran on the motto of Uniteam. Pagkakaisa. So, there was a tacit promise to the Filipino people na kapag etong team na to ang inihalal nyo, that team, meaning yung grupo ng mga Marcos, ng mga Duterte, nina GMA, kung sino man na koalisyon, who made that team possible, they will work in tandem. Sama-sama. Ngayon, hindi ka naman inaano ni Sara, hindi naman katulad ni Lenny, hindi ko pupulaan si Lenny for anything, but hindi naman si Lenny na openly antagonistic dun sa presidente. And yet, in-appoint siya twice ng presidente, di ba? Nakikisama naman yung tao, hindi ka naman kinikriticize. Si Lenny nga, pumunta pa sa abroad, tinira pa yung EJK. Hindi naman hinaras. Remember, si Manny Luna, Attorney Manny Luna ng yung Presidential Anti-Corruption Commission. Noong sinabi ni Manny Luna, Attorney Manny Luna, na iimbestigahan daw niya si Lenny dahil kumukuha ng kontribusyon para sa relief goods. Corruption daw yun. Anong ginawa ni Digong? Tinanggal si Manny Luna instantly. You're fired. Hindi ko alam yun. Nakalimutan ko. Record yun. Alam niyo yun. Mga nasa media kayo alam ni Mr. Eli kasi co-host sa radio. Di ba? Noong minsan may i-impeach daw si Lenny dahil sa kami, VACC ako noon Kami nagsabi, impeach natin si Lenny dahil yung sinasabing palit-ulo doon sa UN. May mga congressmen na willing. Anong sabi ni Digong? Wag! Siya nagsabi na wag. Huwag guluhin ng ang sitwasyon. So in fairness, walang impeachment pala, no? Wala. Diba? Kalaban yon. Eto, kakampi, supportive sa'yo. Titirahin mo ng issue ng confidential funds. Paano pa
May impeachment pa. Pailalim pa eh. Una, sasabihin mo, oy, bibigyan ka namin, pagkatapos nung tinanggap, gagawin mong issue. Kung kalokohan yan. Susuportahan ni Sandro, pagkatapos titirahin niya si Duterte. Di ba? Yan, makikisama kayo doon sa mga kritiko ni Duterte. Meron pa kayong ICC, meron pa kayong impeachment. Tatanggalin niyo si GMA. Kayong nangakong unit team, pagkatapos bibirahin niyo itong mga to. This early, nakikita ng taong bayan yan. Kaya, there is much discontent. Kaya, huwag kayong magtaka kung yung approval level mo ay bumababa. Ganun po talaga eh. Ayaw ng Pilipino ng traidor. Very thought-provoking political analysis from Attorney Ferdy. Hi, good morning po, Sir Yes. Wilson. Kay Sir Jigs at saka kay Attorney Ferds. Kayong lahat dyan. Pangalan niyo ulit para... Bernard Minyosa po, Yes. sa PMI News. Sir, kayong tatlo po dyan ay mga veterano na po, mga mamamahayag. At lahat naman siguro dito, puro mga media. So, ang pinaka-concern ko po sa tanong ko is yung rampant na pamamaslang sa ating mga kapatid sa hanap buhay. Ngayon, ang Citizens Crime Watch po ba, ay meron ba kayong inisyatibo na magkaroon man lang ng pagkikipag-ugnayan sa PNP at saka Armed Forces of the Philippines para ang Pinatay lahat ng ng mga media. media magkaroon ng libreng training? Paano bumaril, paano i-depensa ating mga sarili, and at the same time, yung marksmanship or responsible gun owners. Yung ating po mga chapters nationwide, sila po ay mayroong MOA o Memorandum of Agreement sa mga local police forces natin. Kung wala man, but sila ay nagtutulungan. Yung po ang initial na ginagawa natin ng Citizens Crime Watch. Katulong po tayo ng PNP sa pagpapapatrolya at pagsasagawa ng mga activity na may kaugnayan po sa crime prevention. But yung pong problema natin kasi sa krimen, ako para sa akin kinakailangan i-review po natin ng ating mga mababatas yung ating criminal justice system. Hindi lamang yung pag sinabi natin criminal justice system, dapat para itong isang makina na umaandar, Ano na yung mga yung 5 pillars ng criminal justice system natin? Yung courts, yung korte natin. Una yung law enforcement, yung court, yung prosecution, yung ating Bureau of Correction, di ba? And yung community, pinaka-importante doon. Pero kinakailangan siguro ma-review natin 'yon at tingnan natin kung saan tayo may malaking pagkukulang. Kasi gaya sa law enforcement, nakikita natin involved mga pulis, ibang mga members ng law enforcement agencies, even sa mga traffic, 'di ba? Mayroong mga problema. So, yung law enforcement natin, i-review natin kung gaano ka-effective sila. Yung ating court, halimbawa hinuli ng pulis, pag dinala naman sa prosecutor, may problema naman sa prosecution. Na okay naman doon sa prosecution, pagdating naman sa korte, nagkakaroon ng arigluhan. Naareglom na, natapos na yung kaso. Pagdating naman sa Bureau of Correction, even sa loob mismo ng facility, meron nangyayaring mga krimen. So, yung ikalima, yung community natin. Ano ba yung papel natin bilang community? Kasama na doon po yung media. Ano ba ang dapat natin gawin? So, yung buong sistema po ng ating criminal justice system, kinakailangan i-review po natin yung kanya-kanyang papel, tingnan kung gaano sila ka-effective at anong mga dapat pang gawin. So nakikita ko po medyo hindi masyadong gumagana yung makina. Ang isa pong sasakyan, pag may diferensya yung isang parte ng makina, hindi masyadong gagana, Hindi masyadong mabilis yung kanyang pagtakbo pagkat mayroong problema. So yun po sa nakikita natin sa Citizens Crime Watch, kinakailangan i-review po natin yung ating criminal justice system. At siyempre, yun din ating mga mambatas, imbes na mag-indulge sila, mag-engage sila sa mga sobrang pamumulitika, tingnan naman ninyo yung problema ng taong bayan. Hindi yung puro nalang pamumulitika, kung malapit na naman ang eleksyon 2025. Puro politika na rin lang ang iniintindi. Mabuti pa pag budget hearing, 100% na andyan sila. Ang attendance nila kompleto. Pero pag ibang problema ng taong bayan, tingnan ninyo kukunti ang nakaupo. Ang karamihan sa travel. So may problema tayo So, ito na naman, itong sa
nadinig niyo po ba yung pahayag nung spokesperson ng NTFL-CAC sa Western Visayas? Isang prosecutor. Ang sabi niya, dismayado siya. Bakit? Kung kailan lupaypay na, kung kailan dapang-dapa na ang mga kalaban, saka pa mananawagan ng peace negotiation. Yung mga ganon, di ba? So, napakarami pong mga dapat iayos natin. Itong mga mamabatas natin, sila po ang una nating tingnan pagkat napakarami po rin problema ng ating Kongreso. Pagkat maraming dapat asikasuhin, maraming dapat atupagin itong ating mga mamabatas. Pero mabuti nila pag budget hearing kompleto at talagang lahat nag-a-attend, di ba? So, yun dapat ito tingnan natin at tayo naman yung ating nakikita, huwag tayo matakot, iboses natin, di ba? So, napakaraming dapat talagang ayusin. Sir Jegs, mayroon bang inisyatibo ang Citizens Crime Watch na magkaroon tayo ng training? Sa mga media lang, intended to all media. At Training for libreng self-defense seminar. self-defense and Para safety. para sa media. Unang-una, iniimbita ko po kayong sumali sa Citizens Crime Watch, yung mga members natin ng media. Siguro pag-uusapan natin yung training. Anyway, kahit naman hindi kayo sumali sa Citizens Crime Watch, yung media, binibigyan naman talaga ng protection. Ewan ko lang, ako, nag-apply ako ng permit to possess, but until now, wala pa. Gaano katagal na kayo? Member na ako ng Citizens Crime Watch, member pa ako ng media, hanggang ngayon, wala pa akong Gaano katagal aprobadong permit to possess. Gaano katagal na? Aba, almost 1 year na. Application? Oo. So, yung mga ganon, di ba? So, kinakailangan tayo makapit bisig. At pagtulong-tulungan natin kung paano natin mapuproteksyonan yung ating sarili. Kasi sa totoo lang Thank po, you. ang mga pulis, saka po yan darating pagkabulagta na po ang mga kapatid natin na pinag-iintrisan. So, thank At, you. opo, inaamin naman ng pulis kaya binigyan tayo ng pribilehiyo para mag-possess firearms. Ang problema din po isa, Sir Jegs, attorney, ang binibigay po ng PNP na firearms to carry license, 2 years lang po. Magbabayad ka ng 6,600. Actually, kahapon lang po nag-end yung Comelec gun ban. At sa Comelec din, pahirapan din po ang pagkuha kung kani-kanino ka pa lalapit para makakuha ng gun exemption during election. Thank you. Maganda yan. Next time, imbitahin natin yung NewsSec in charge of journalist protection. Pero maganda, dahil na-mention niya itong topic na to siguro, dahil nakatatakot siya, dahil sa threat sa SMNI, sa tingin niyo. Siya naisip Yun na nga itong tanong na to. Alam nyo, yun nga ang Parang, ating problema, yung messaging, ha? Bakit hindi dadalas yung assault sa media? Walang iniisip respect. ng mga tao, ito nga ang speaker, napipikon, pinapaimbestigahan yung media. Kami, wala naman kaming lower house na para mag-imbestiga. We will take matters into our own hands. Katulad ng sinasabi ni Jigs, yung sinasabi mo, bakit pag-iinitan mo yung mga media, mga professionals, mga businessmen na nag-a-apply ng baril? Gagamitin ba naman noon yung baril nila sa kalokohan? Yung mga luko-luko na nanunutok, yan, sunod-sunod halos, nanunutok ng baril, yung isang bata, binaril, di ba? Noong isang tao, ba't hindi yun ang higpitan nyo? Bakit nakikipag-usap kayo sa mga rebelde na may baril? Wala naman lisensya na binabaril, hindi lang may baril, binabaril, pulis at militar. Kinakausap nyo pa. Binibigyan nyo pa ng amnesty. Yun ang messaging. What does that say? Okay lang kasi ang media, pag may disinformation, imbestigahan natin. Kami naman, wala kaming imbestiga, birilin na lang namin. Yung mga ibang politiko, wala naman kami magamit na weapon, hindi naman kami speaker. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinesend na message na ang media ay pagka you do not agree with their point of view, pwedeng i-assault ang media legally or physically. Yun ang dapat mabura. Yun ang dapat itanong kay Paul Gutierrez. Anong reaksyon niya diyan? Anong reaksyon ng National Press Club na dating pinangungunuhan niya? Di ba? Nagbo-broadcast, binabaril. May tanong ba pala related sa kaninang mga complaint ninyo, Attorney Purdy? Itong bali-balita na i-revive or gusto ng ibang mga legislators ibalik ang ICC investigation against
former President Duterte. Kasama ba din ito sa 2028 and SMNI case na to? Parang, what is your reaction as a lawyer? Para As sa a akin, lawyer. from out of the blue yan eh. Alam nyo, ako nga nalilito eh. Ano ba tong gobyerno to? Nag-good cop, bad cop ba ito? Alam nyo naman yung good cop, bad cop eh, di ba? Aha. Good question. Oo, kasi sinabi na ng presidente, inutusan na yung Solicitor General, disengage from the ICC. Here comes yung legislature na kontrolado ng kanyang pinsan, sasabihin, balik tayo sa ICC. Parang, where did that come from? Di ba? At since ang nagsiset ng foreign policy, wala namang masama na magkaroon ng resolution, non-binding naman yung sa lower house. Kanya lang, hindi ba pwedeng mag-speak with one voice? Hindi ba mahalay na ang ating gobyerno ay hindi united? Sabi nito, bumalik sa ICC. Sabi ng presidente, hindi babalik sa ICC. Dahil lang, gusto niyong pag-initan si Duterte. Sabi ko nga, since prospective ang application yan, sabi ko nga doon sa isang tweet ko, sige, ibalik nyo na yan, imbestigahan na rin natin yung Mama Sapano, yung Dengbaksya. Sige, imbestigahan na natin lahat yan. Kasi mas maraming namatay. Di ba? Doon sa sa Dengbaksya, mga batang paslit pa yon. Imbestigahan na natin lahat ng mga crimes against humanity. Ibalik nyo na. Kaya lang, kahina-hinala talaga. It's so disingenuous eh, It's so disingenuous. Kitang-kita, nakakatawan eh. Very thought-provoking mga analysis. Isa, bago tayo mananghalian, sige, may isang last question. Yan. Yes. 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 Paano po ba paigtingin yung citizens arrest? Kasi actually malaking tulong din po ito sa mga sa mamamayan, yung citizens arrest. Paano po ba to i-implement na hindi po madedehado yung gumawa nito? At pangalawa po, attorney, gusto pong pasalamatan yung mga pulis na nandun sa lugar namin. So, ibig sabihin, hindi yung lahat ng pulis ay Saan lugar ninyo? Anong siyudad? Quezon City, Barangay Payatas. Ayan. Alam niyo po, marami yung magagaling na pulis, hindi lang ho nami-media. Dahil ang kadalasan na nami-media, yung mga bad guys, hindi good guys. Ayun Thank nga, you. yun ang mabigat eh. Opo. PNP chief, mabait din. Mabait po. I have full faith in our police organization. Galing nga ako dyan sa DILG at kilala ko maraming pulis. Maayos naman. Hindi, ang citizens arrest po ay nasa batas yan. Ito ang mga instances na pwedeng mag-citizens arrest. When there is actual commission of a crime. Wag, iba po yung warrantless arrest sa citizens arrest. Yung warrantless arrest, pulis lang ang pwedeng gumawa noon when a crime has been committed and he has reasonable certainty that the person to be arrested has committed a crime. That does not apply to citizens, kasi iba yung kategory ng police, the persons in authority yon. Citizens arrest lang po when a crime is about to be committed or is actually being committed or has just been committed and you have personal knowledge na yung taong ina-arrest nyo, yun ang gumawa ng krimen. Dumukot ako ng balisong, sasaksakin ko si Jigs, nag-aaway kami. Pinigilan mo ako, inaresto mo ako. Citizens arrest. Sinaksak ko si Jigs, inaresto nyo ako. Citizens Self-defense arrest. yan. Self-defense yan. Hindi, kahit hindi assault na nga eh. Sinaksak ko siya, tumatakbo ako, nakita mong sinaksak ko siya, inaresto mo ako. Citizens arrest. Okay yon. But, unang-una, huwag niyong bugbugin. Pangalawa, i-deliver niyo to the nearest police precinct at i-record niyo yung circumstances surrounding the citizen's arrest. Or, alam nyo, may nakita kayo wanted poster, kumakain sa'yo sa restaurant, nandun pala sa tabi mo, arestuhin mo. Wanted pala eh. Or, pugante. Escapee, nakita nyo, na-set talaga yon, arestuhin nyo. Ingat lang kayo, baka kamuka eh. Nakakahiya, di ba? Marami magkakamuka eh. Di ba? Tulad ng isang reporter natin dito, kamukha niya nung ni RG sa ABS-CBN. At saka, ingat din kayo kasi baka mapahama kayo. Baka armed yun eh. Do not engage, nakita nyo, i-report nyo na lang sa police kasi kaya nga kami, yung bili namin, doon sa, kasi may multiplier force kami, may MOA kami with the PNP eh. Multiplier force kami, force multiplier kami. Pag sabi namin, pag may ganon,
at may danger sa inyo, huwag nyo nang arestuhin at hindi Abaho naman ng worth pulis it. yan. Oo. I-report nyo. Thank you. We have time for one more last question kasi magla-lunch tayo. Thank you to Attorney Ferdy and Mr. Magpantay for all the answers. May isang last final question before your closing statement, mamaya. Very serious topic din to. Katulad ng mga pinag-usapan buong umaga. Kasi eksperto din daw kayo dito. Ano daw reaction nyo as a lawyer and anti-crime advocate sa pinakamalaking news kahapon na Katniel daw na malungkot? Sorry may nagtanong lang, kailangan tanongin ko, baka magalit sa akin. And then, Kasi movie producer to si, tsaka movie review writer also and then, critic. and then, Sige. basta ako Team Catherine ako. Galit ako kay Andrea Brillantes. Anyway, to give some substance na nabalita ko kay Nanay Christy Fermin na Yes. yung mga abogado daw ng dalawa nag-uusap na kasi it looks like meron silang mga properties. Conjugal ba yan? Hindi. Hindi. Ang rule doon, if there are two persons who live together, Yes. and they are both capacitated to marry each other, Yes. ang property regime noon under the family code Yes. is joint ownership, co-ownership. Hindi conjugal. Hindi conjugal. Iba yung conjugal, iba yung absolute community, iba yung rules on. Ang co-ownership, 50-50 ba? ang presumption is 50-50. Lahat ng Unless, properties. lahat, unless you can prove otherwise. Kada nakapangalan sa isa lang or Yes, dapat sa dalawa? oo, Wow. oo. Pati barbershop nung aktor. Oh yes, Kasama siya. Beauty 50-50 parlor ng isa. yun. Alam mo, bumili kayo ng lupa. During the time na you were together. Oh yes, at saka nandun pareho yung pangalan ninyo. Kahit hindi as mag-asawa co-owners, legally. Co-owners. Iba yung absolute community, lahat Kahit yung minana mo, kahit yung ganito, ganon, So co-owners welcome kayo. pumunta sa'yo si Catherine humingi ng legal advice. May abogado na yata siya So, now, to wrap up our very interesting, thought-provoking session here at Pandesal Forum, imbitahin natin yung dalawang magigiting na anti-crime advocates to give a closing statement to summarize their views, their points, and their appeal about press freedom and political situation. Mr. Jigs Magpantay, National President Citizens Crime Watch, anong appeal ninyo or sentiments ninyo about the perceived attack or threat to SMNI and to Philippine media in general? Una-una, gusto ko linawin, wala po akong kinalaman doon sa hiwalayan yung Katniel, wala po akong kinalaman doon. Okay. Hindi kayo third party, Dito po sa issue na to na pinag-usapan natin, yung tungkol po sa ginagawang investigasyon sa SMNI, nakikita natin na talagang nangingibabaw dito yung politika. At napakarami pa po, hindi lang tong SMNI, yung issue sa ICC at iba pa. Ito sa tingin namin may connection po ito sa politika. Lalo na po yung darating na 2028, At hindi po magandang mensahe ito para sa ating mga members ng media pagkat sa tingin natin na ito ay pangsasakal